listahan na po natin. Mga boss, eto, nako, Diyos ko, yung mga dilawan. Ay, hindi. Hindi na pala mga dilawan ngayon ang oposisyon. Ano? Actually, dilawan, oposisyon, tamang oposisyon. Yung mga DDS, mga maling oposisyon ho, mga kababayan. O eto, yung mga maling oposisyon, mga kababayan. Aba, pati sa balita, sabi nila, Lisa Marcos, dapat palayasin sa palasyo. Mga bossing, ibang klase itong mga ito. Ano po yung kanilang basehan para palayasin po ang ating First Lady Lisa Marcos sa palasyo daw po, sa Malacanang daw, mga kababayan? Ay naku, napaka yung tungkol po doon sa wine, yung tungkol po doon sa pagkuha nung champagne ni Cheese, tapos uminom ang ating First Lady Lisa Marcos, pagpapakita na daw po yun ng labis-labis at sobra-sobrang proud na sila ay may power o kapangyarihan. Tama ho ba yun, Sir Perfect Defect? Tama ba yun, Teresa Perona? Biker Dali, Raymond Rivera, tama ba yun? Di ho ba? Sabi ko, magawa-gawa na lang ng issue? Dahil daw ho, mga kababayan, grabe tingnan mo, pinagmukhang engot si Cheese. Samantalang si Cheese Escudero na ho, mga boss, chief amo, sir, ang nagsabing, nagpakitaan ako ng pagiging gentleman ko. Magkaibigan kami. Walang masama doon sa nangyari. Sabi nga ho ng ating First Lady, mga kababayan, kung ginawa ko siyang waiter, nagpaka-gentleman siya, it's just between me and Cheese na lang. Kaso po, ang mga DDS, nauubusan na ho, mga kababayan, ng i-issue sa first family. No? Kaya po yung ganitong kaliit na issue, biruin mo, umaabot sa tuktok ng kukote nila na pagpapakita daw po o showing off ng labis-labis na kapangyarihan ng First Lady. Kaya daw ho palayasin na daw ho sa Malacanang. 1 million PH, Freddy Zalonga, Lucille Francisco, Angelo Amarillo. Tama ho ba yun? Ako ho, mga kababayan, nahihiya na din ho ako dito sa mga DDS na ito Alam niyo ho kung bakit? Kasi yung tipo bang parang imposible nilang madenggoy, imposible nilang mapapaniwala yung taong bayan. Gagawa sila ng paraan para lang kumonek doon sa isang sitwasyon para i-connect sa pagpapatalsik. Biruin mo, ganun lang ng wine, inom. With ngiti pa ha, nakangiti pa, nagngitian pa yung dalawa. At parehas pong tao, no? Parehas po silang dalawa na nagpaliwanag na magkaibigan naman kami, so what? Okay naman kami niyan so what? Di ho ba? Walang big deal, pero hinahanapan ho nila ng lusot para maging big deal at para sabihin na patalsikin na yan sa palasyo. Palayasin na yan sa palasyo. Di ho ba nakakatawa, mga bossing? Sir Tony Ninobla, gandang gabi, Mark. Number 170, watching from Japan. Di ho ba? Ubus na Wala nang mga mai-issue. Kaya sige, try natin, gawing palakihin. Try natin, baka maniwala ang taong bayan. Kung yun niyang sa mga PIDEA leaks ninyo kung yun niyang sa mga nagdudurog ang ating Pangulo hindi nyo napatunayan, hirap na hirap kayo. Malalaking issue pa yun, ha? Ito pa kaya? No? Naiuugnay nyo yung simpleng paghigop ng wine, binalik kay Cheese, dahil magkaibigan naman sila, walang problema. Parang kayo naman, parang mga DDS, parang hindi nagiinuman silang magkakabarkada. Tapos, merong isang shot glass, no? MP nga lang yung iniinom nila. Kababayan, hindi champagne, hindi Moet, hindi Bogclico, hindi red wine. Naku, pagka natikman nyo yung 100, yung iniinom ko 169, 159 years old, no, na wine. Sabihin mo, sarap pala nito. Mahal po Kaya hindi ko laging inaaraw-araw. Para kayong hindi mga nag-iinuman sa kanto, parang hindi kayo umuupo dyan sa labas ng bahay ninyo, tapos
iisa yung shot glass ninyo, o eh, 'di ba? Kung makapag-ano kayo, kung makapagbatikos kayo na, "Naku, ayan, cheese, tikman mo ang laway ng First Lady." Umabot pa kayo sa punto, ha? Umabot pa kayo sa punto na pag-isipan na isama si Heart Evangelista doon sa issue na yon. Nasosobrahan sa freedom of speech. Hindi freedom of speech ang ginagawa ng mga DDS, kundi paninirang puri. Ayan, totoo ho, mga kababayan. Bakit yung anak ni Digong sa Malacanang ginanap, may nagreklamo ba? Eh kaya nga ho, mga kababayan, etong mga ito, eh wala na lang talagang mai-issue, walang mai-connect. No? Siguro, wala na. Ubus na lahat ng sasabihin natin. Hanggang ngayon, ang mamamayan, hindi pa din natin mapapaniwala. No? Binato na yung sa droga. Wala na. Si dating Pangulong Duterte na ang bumabanat. Pero wala pa din. Sabi ni Rivers, kaya nakakatakot magkaroon ng kapangyarihan ang mga didilis sa gobyerno. Gumagawa sila ng sarili nilang batas. Kung ano masakit sa paningin nila, masama na agad at dapat parusahan. Nakakatakot, di ba? Yes, correct po. Talagang yung mga ebidensya, nagtatanim kami niyan. Kanina nyo ba narinig yun? Sino ho ba ang naringgan nyo nun? Ma'am Cora Buenaventura, Bro Avi, Judy Ann Camuyag. Sino yung naringgan nyo ng ganun? No? Ebidensya, tinatanim namin yan. Diba? Si Morales, naringgan ko din ng ganun. Diba? Hindi. Kumbaga, yun yung ini-issue kay Morales na nagtatanim ng ebidensya. Pero may isang tao akong narinig na nagsabi, ebidensya? Nagtatanim kami niyan. Anong American soldier? Saan mo naman nakuha ang balita na yan? Sabi ni Ed. Dahil, how stupid they are. Correct. Mayroon naman silang pinalalabas ngayon na hindi naman kayo. Hindi ko na maintindihan niya kung ano yung mga pinapalabas nilang ganyan. No? Basta ang tanong ko, sino yung isang tao na nagsabing, ebidensya, sometimes nagtatanim kami ng ganyan. Di ba? Anyway, mga bossing, wala tayong magagawa ho Mga utak DDS ho, mga kababayan. Kaya, kailangan ba pagpasensyahan? Yung mga ganyang paninira ho, may katapusan din yan. At meron din hong mga kahantungan yan, mga kababayan. Anyway, dumako naman ho tayo, no? Kay Julian